minsan kaya Ayan mga kalingap, saan kaya tayo dito makakahanap ng makakainan? Sobrang gutom na ako. Ito ay social experiment natin mga kalingap. At sana meron taong magpakain sa atin. At yan, samahan niyo po ako mga kalingap dito sa panibagong Pulubi prank natin. Tara po. Yan mga kalingap, meron akong nakitang makakainan dito. At sana pakainin tayo dito. Gutom na talaga ako. Tao po. Ano po? Ate, pwede pong makikain po dito? Pwede po. Ano po? Kaso wala pa akong pambayad po eh. Ay, okay lang po. Ano po gusto niyo? Sure ka ate, baka Okay lang po. Okay. sa inyo po ba itong tindahan? Sa tita ko po. Sa tita niyo po. Ako, nahihiya ako ate, baka okay lang po sa inyong makikain pa ako dito? Okay lang po. Ano po gusto niyo? Kahit ano po ate, basta meron pa akong makain. Pamanin po wala pa akong pambayad po. Okay lang po. Kahit Kain dito. Kami na ako eh. Ano po? Ano po sa inyo? Masarap na makain. Ito po, tagang po. Masarap po. Yan, pwede na yan. Ito po. sa kanya ata po yan. Bakit iniuna mo siya? Wala Ay. yatang pambayad yan. Ay, Hindi po. sige po. Ako lang unahin mo. Sige po, ikaw na po. Ikaw na po dito. Yan, ganyan. Matuto pa. Ang tapang mo naman. Bakit po parang galit na galit po kayo? Ikakain nga ako eh. Gutom na ako. Ay, nagugutom din naman po siya. Pwede ka naman po kayong pagsabay Ay, eh. salamat po. Ayan po. Pwede po makiupo po dito. Sige Ay. po, sige lang po. Ang baho-baho naman dito. Mali ka nga dyan. Paano ba ako makakap... Ah, grabe ka. Paano ba ako makakakain nito? Dito, hindi ba kadaan sa lalamunan ko? Grabe naman po kayo. Grabe ka naman Ba't kuya. naman po kayo ganyan? Ang tapang-tapang nito. Gusto lang naman po niya kumain. Eh, yun magagawa. Paano ko ba malulunod ito? Yung baho naman. Pasensya na po at wala pa akong ligo. Ayos nga dito, ano? Dito nga, siguro. Dito na lang po. Naglalayo na lang po ako. Okay naman po dyan. Oh, sige. Okay. Sa susunod, punta ka na maligo ka para hindi pa mga anong, ha? Naliligo lang po ako sa ulan. Wala pa kasing tubig sa amin. Eh, mahirap po talaga pag ganitong Pulubi po. Ate, maraming salamat. Napakabuti ng ano. Magkano pang ganito? Ay, okay na po. Libre na lang po yan. Grabe, napakabait nung Kaya dalawa. makaalis na lang muna. Dito lang muna ako sa labas. Sige po. Ate, salamat po. Okay. Napakabait mo naman ate at binigyan mo ako. Ang tapang-tapang ni tatay, no? Kaya nga po eh. Si tatay, oh. Siguro may problema yan. Oh, gawan akong gana. Ay, Baho-baho naman ang po customer mo. sabi naman kay Dito tatay. nga ako. Ate, bakit pinakain mo pang isang hamak na pulubi po? Naaawa po kasi ako sa iyo eh. Kasi po, napagdaanan din po namin yung hirap. Hmm. So, nakakabilib po ang isang katulad nyo na kahit po ganito na mabaho ako, ang dumi-dumi ko, tinulungan mo pa rin po ako. Napakabuti ng puso nyo. Sana maraming katulad mo. Ilan taon ka na ba ate? 17. 17 ka ba lang? At anong pangalan mo? Anika po. Anika. Napakabuti mo Anika. Nag-aaral ka ba? Siya po. Incoming college po. Ay, incoming college. Kamusta naman ang magulang mo? Okay naman po. Yung papa ko po, driver po. Si Driver. mama po, hindi po nakakapagtrabaho masyado kasi po nagkasakit po siya. Ay, siya? Anong sakit ni mama mo? Nagka-weak lungs po siya. Ay, nagka-weak lungs. Ng 2 years po. 2 years po siyang nag-maintenance ng gamot. So, ngayon, okay na ba siya? Okay man na po, kaso hindi pa nga po masyadong nakakatabaho. Pinipilit na lang po para po may pang gastos po kami. So, ikaw, nagtiyaga ka sa ganito na magtrabaho.
para po makatulong. Saka po nag-iipon po ako pang tuition po. Nag-iipon ka ng pang tuition. Yung napaka, ano mo, para tumulong sa magulang mo. Para na din po makatulong sa kanila. Para makatulong. Pangilan kang sa magkakapatid? Panganay po. Panganay ka? Ilang taon ang agwat mo sa ano? Ilan kayo pala? Dalawa po. 3 years Dalawa. po yung agwat. 3 years ang agwat. Ano yung lalaki, babae? Lalaki po. Ah, lalaki. Napakabuti mo. Ano bang kinukuha mong course? Mga cream po ako. Criminology. Wow. Baka ulihin mo na ang kasang katulad ko. Hindi po. Sana patuloy mong ganyang kabutihan na. Dahil alam mo, ang mga taong mabubuti, lahat ng pangarap niyan, matutupad yan. Maniwala ka. Dahil si Lord, lagi nakamasid yan sa mga katulad yung napakabuting puso. So, by the way, pinabilib mo ako na kahit ako isang ganito lamang, pinabilib mo ako. Totally, ako ay isang charity vlogger. Sinubukan lang kita. Sinubukan lang kita, pero pinabilib mo ako. Andiyan ang camera ko. Yan. So, ayan, ako pala si Vincent Calyada. Yun pala si Kuya Bogart, yung kasama ko. Pasensya na kung ganun yung ugali, pero inano ko lang. Sinubukan ka lang namin kung paano mailabas yung tunay mong ugali, pero napakabuti mong tao. Salamat po. Okay lang ba na lumabas ito sa YouTube, sa Facebook? Kasi dito ako kumukuha ng mga pantulong eh. Okay lang? Okay lang po. So, by the way, bakit tinulungan mo ang mga ganong tao na, diba nasabi mo, dinanasan yung hirap. Ano bang hirap ang dinananas mo ngayon? Yun pong kailangan ko pong magtrabaho para po may maitulong sa pamilya ko, para po may panggastos po kami. Kasi yung si mama po, hindi pa nakakapagtrabaho, nagtitinda-tinda na lang po kami para po may Pantustos. tustos po. So, bilang panganay ka, paano mo nauunawaan ang mga ganong sitwasyon na hirap tayo sa buhay, ganun, di ba? Minsan may mga panganay na iba yung iniisip, may mga anak na iba yung iniisip, minsan hindi nila nauunawaan ng kanilang magulang, na kahit ganito yung sitwasyon ng trabaho ng magulang, paano mo nare-realize yun? Paano pumapasok sa puso at isipan mo? Ano po, inintindi ko po kasi po, noon nga pong nagkasakit po si mama, ako lang po yung maaasahan niya kasi yung kapatid ko po, maliit pa po noon. So, di bali po, 2 years po nung nagkasakit si mama, 3 beses po siyang na-ospital. So, ako po yung nagbabantay doon. Kapag, may pasok pa po noon, kapag papasok po ako, diretso po ako sa ospital, yun po yung halos 1 buwan po kami doon. Ganun po. Yun po yung nagpa-realize sa akin na kailangan ko pong tulungan yung mga magulang ko. Kailangan mong tulungan. Magkano ba sinasahod ni papa mo? 400 po. Kasi lang po sa isang araw. Pang isang araw lang talaga. Paano pa nag-i-eskwela ka na? Opo. Yung Yung pang-tuition. pang-tuition ko. Yun ang mga iniisip mo. Opo. Kaya ngayon nagtutulong ka para kumbaga kahit pa paano mabawasan yung mga bayarin, yung mga gastusin. Nakakatuwa ka. Grabe. Kahang-hanga ang mga ganyang tao. So by the way, ano pang ibang pinasukan mo? Ito, magkano sahod mo pala dito? 150 po araw-araw. 150 araw-araw. So, ano pang ibang, bukod dito sa pagbabantay ng tindahan, ano pang ano mo? Tuwing gabi po, nagba-barbecue po kami sa basketballan. Ah, siya. Opo. Magkano naman kita mo doon? 150 din po. So, yun, yung 150 na yun, ano yung mga ginagastos mo doon? Nagtutulong po ako kay la mama pambili po ng ulam, mga ganun po. Tapos binibigyan ko din po si mama. Tapos nag-iipon nga po ako pang tuition ko po. Pang tuition. So, hangad mo talaga na makapagtapos ka ng... Yun po yung pinaka-goal ko po, makapagtapos po. Yes. Alam ba, number 1 sa isang tao, ang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, unang-una, magiging masaya mama at papa mo. Kasi na kahit ganun ang sitwasyon ng buhay nyo, pinilit mong kumayod, tumulong ka. Ang sarap magtapos ng pag-aaral na may, yung dinadanasan mo yung hirap, paano ka makapagtapos, balang araw lahat ng sakripisyo mo, pagiging successful ka. Naniniwala ka ba dun?
Naniniwala po. Pero lagi Basta po andyan po si God. yan, God first. Unahin mo ang ating Panginoon. Dahil sigurado ako, hindi kanya pababayaan. Iwanan ka na ng lahat, pero si Lord, hindi kanya niiwanan. Number 1 niya. Mamahalin ka niyan. Yayakapin ka niyan. Kaya, yung pinapangarap mo, pagsikapan mo. Huwag ka lang mangarap na hindi ka dapat nagsusumikap, hindi ka nagkakaroon ng yun. Ganitong ginagawa mo ngayon. Dapat, habang nangangarap ka, sabayan mo ng sipag at saka yung gawa ba? Para yung pangarap mo, unti-unti mo, parang step by step, hanggang marating mo yun sa tuktok. At hangad ko na maging isa kang pulis. Salamat. Paano kung ganito yung sitwasyon ko, na makita mo ako sa daan ulit, na pulis ka na? Tutulungan pa rin po kita kasi po, yung po yung gusto ko po. Saka kailangan niyo po ng tulong. Wow. Ba't parang napipil ko, nadadala ako sa mata mo, parang gusto mong umiyak. Parang naiiyak ka. Nadadala ako sa mata mo eh. Bakit? Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Nagbabalik lang po sa akin lahat po nung hirap po, lahat po nung sacrifice na nagawa po namin. Yun po. Parang, ang saya lang pong balikan kasi na lampasan na po namin yung hirap namin. Lalampasan nyo na yung hirap. Opo, yung pong nagkasakit po si mama. Dati po kasi parang kapos po kami. Ngayon po parang okay na po pero hindi pa po sakit. Parang Kulang pa. kulang po po. Kaya kailangan ko pa pong magsikap. Tama. Kumbaga, laban lang. Ano? Laban lang. So, by the way, kamusta na ngayon si mama mo? Yung kalusugan niya. Kasi pag weak lungs ka, napakahirap yun. Opo. Dati po, napayat po masyado si mama. Naawa nga po ako dun kasi po, sobra pong nagpayat siya. Ngayon po, bumabalik-balik na po. Kaso, hindi pa po niya kayang magtrabaho. Malakas yung mga heavy binubuhat, pang ganun, ano? Hindi pa po pwede kasi madali po siyang mapagod. Hindi ba nagkatubig yung baga niya, yung mga ganun? Nagkahangin po. Ay, nagkahangin. Tinanggalan po yun ng hangin nasa ospital po. Kawawa man. So, saan daw yun nakukuha yung mga ganun? Sa usok po na sigarilyo, usok po. Kahit anong usok po. Dahil po. Yun no. So, at least kahit papano naging okay na si mama mo. Kumbaga, kahit unti-unting nagka-recover na. At syempre, lagi mong sasamahan na dumasal ka sa ating Panginoon para mas lalong gumaling si mama mo. At sana patuloy mo yung nagsusumikap para matulungan niya sila mama at papa mo. Ha? Tiyaga ka lang kasi lahat naman yan merong magandang resulta. So, nabilib ako sa iyo kahit ganito, pinakain mo ako ganito. Magkano ang ganito? Aten lang po. Aten. Kung Okay na po yan. babawasan din sa iyo, so, di ka konti na lang sasawarin mo. Okay na. Pero mas pinili mo pa rin tumulong. Proud ako sa mga katulad. So, dahil dyan, sa napakabait mo, yung 150 mo, times 10 ko. Magkano kaya yan? Nasa 1.5 ba? Okay. Oh, sige. Babayaran ko yun sa iyo. Gagawin ko ng 1.5. Thank you. Para, kumbaga, makadagdag tulong. Makadagdag po. Saka, pambili na din po ng mga gamit namin. Kasi wala pa po kaming gamit. Ay siya, wala pa po yung gamit sa school. Wala pa po. So, kunin ko lang ha, yung pangbayad ko para sa iyo. Ha? Thank you po. Sige. So, ayan, bayaran ko yung nakuha ko para makatulong sa iyo. Ito, 1,000. 10 pesos lang po yun. Okay lang po. Para kahit papano makatulong kay mama mo. Mabawasan yung iniisip. 1.5 ha? Oo. Para Tulong po ito sa amin. Oo. Maraming salamat po. so nasabi mo kulang pala yung pambili. Ay, kulang na wala pa kayong pambili ng gamit. Opo. So yan, makakadagdag na ba yan? Opo. Maraming salamat po. Ba't pinili mo palang magtrabaho? Kaysa mag-aral na lang yung, kumbaga, dapat nag-a-advance study ka na. Ba't pinili mo?
Kailangan ko po kasing tulungan sila mama. Saka, Doon talaga. opo, yung pang tuition ko po talaga kailangan. Oh, magkano ba tuition mo ngayon? Ano po, down payment po para po maka-enroll ako 3,000. 3,000. Magkano yung percent? Mga 12 daw po yata or Medyo may kalakihan, ano? Mhm. Pero, hayaan mo ha. Di naman ako nangangako na may mabigyan kita. Malay mo, merong blessing na dumating kay Kuya Vincent. Bibigay ko para sa iyo. Maraming salamat. Para kahit papano, matulungan ka sa pangarap mo na abutin. Dahil napakabuti mo. Naniniwala ako dyan na meron pang tutulong sa iyo. Maraming salamat. Ano bang tanging kailangan mo, Anika? Yun po, makapagtapos lang po ng pag-aaral at matulungan po sila mama. Yun ang tanging kailangan mo. Opo. Na makapagtapos ka ng pag-aaral at matulungan mo sila mama mo. Yun din po kasi yung pangarap sa akin na mama, makapagtapos po. Tama. Kahit sino naman magulang, pinapangarap sa mga anak ang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil walang may pamamana ang mga magulang, kundi ang edukasyon lamang. Ito payo ko sa iyo, Anika, na kahit anong hirap ang dinadanasan mo ng magulang nyo, ng pamilya nyo, ituloy mo lang, ilaban mo lang. Basta lagi mong tatandaan kasama mo ang ating Panginoon at gawin mong inspirasyon ng kahirapan. Kumbaga, sila mo gawin mo motivation na habang nag-aaral ka, para ka lang mama at papa to, para sa mga kapatid ko to, para sa pangarap ko ito. Pero ito sana ha, na sana wag mong baliwalain itong mga advice ko dahil hindi to para sa akin, para sa iyo to. At kahit siguro naman magulang mo, ganun din ang advice ng mga sinasabi ko. Kasi karamihan sa mga kabataan na dumaranas ng kahirapan, mas pinipili nila mag-asawa agad. Hindi rason ang pag-aasawa para palagpasan ng kahirapan. Mas lalo kayong hihirap dahil pinili mo mag-asawa agad. Ha? May papangako mo sa akin na magtatapos ka bago ka mag-asawa. Dapat settle na muna, ano? Na, Mag-aaral po muna. Yeah, mag-aaral, magkakaroon ng trabaho, magiging pulis. At pag settle na, natulungan ng magulang, may nabigyan ng maayos na pangnegosyo, pwede na mag-asawa. Yun ang pinaka-the best sa isang tao, lalo na sa isang anak. Mas piliin mong mapasaya ang magulang. Ano? Dahil mahalin natin ang magulang habang nabubuhay. Dahil kapag wala na sila, baka doon natin ma-realize kung gaano kahalaga ang magulang. Kaya, by the way, Anika, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Sana napasaya kita sa sinabot ko, ano? Yan ay mula sa aking YouTube channel at hangad ko na merong dumating sa akin na blessing kaya abot ko para sa iyo. Salamat po. Yan, sige, mag-aral kang mabuti at matutupad pangarap mo. Magdasal ka lang. Salamat po. Sige. Salamat God bless. Salamat dito. Salamat po. Thank you.